Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 3 to August 9, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, para sa personal reading, all the details is in description below. This is a general reading, Kabayan Aquarius. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon na ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan ninyo. Lawakan yung isipan nyo, ha. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tandaan nyo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Sagittarius, Libra, Gemini, Virgo. Okay. Dito sa sitwasyon mo, medyo may mga bagay na you want to achieve. You want to success. Ganyan, may mga bagay na pag-uusapan ka actually, no? May pag-uusapan ka dito. May mga bagay na maguguluhan ka. May konting delay. Sa ibang aspeto ng buhay mo, there's a delay. May mga challenge na darating sa buhay mo, may stress, mayroong nervyos, kaba, pag-aalala, depletion, may mga tao or may tao na, ano tawag dito? Pipintasan ka o may masasabi sa'yo. Yan ang nakikita ko dito. Mag-ingat kayo sa pagnanakaw. May pagnanakaw ako nakikita or maaaring mahuhulugan ka ng mga mahalagang bagay, mawawalan ka ng mahalagang bagay, mga ganong sitwasyon. May mga tao or may taong aabusuduhin ka or there's an abuse situation. Maaaring sarili mo, aabusuduhin mo, ganyan. May mga debate, may mga conflict, malaki man o maliit yan. Mga hindi pagkakaintindihan, there's a hard work situation, there's a pain situation din ako na nakikita sa'yo. Maaaring makakaramdam ka ng pain sa kung saan aspeto ng buhay mo yan, maaaring sa pag-uusap, sa debate, sa mga makare-receive mong information, sa mga mawawala. Halimbawa, ganun na. Example ko lang yun. Then there's a pain, maaaring sa physical activity mo, maaaring ganun. No? Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. And then, ang nakikita ko rin dito, may mga kasiyahan naman. No? So, iba siya, may mga kasiyahan, kayo na mararanasan, may mga papuri, also may mga tao, or ikaw, ito, may magbibigay na pagmamahal. Yan, love, romance, or maaring may iba sa inyo is may mga pupuntahan ka na maraming tao, matao, parang ganun. Sa iba sa inyo, maaring may mga public situation o nagtatrabaho ka sa mataong lugar, o kaya naman you are a networking, YouTuber, TikTokers, you have a social media. O kaya handoon yung situation na maaring marami nakakakilala sa'yo o there's a fame, maaring artista ka o kaya naman nagtatrabaho ka sa sikat o kakilalang company, maaring ganun. O kaya may mga nakakasalamuha ka na mga kilalang tao, ganyan sa nakikita ko sa'yo dito. Yung iba dito outdoor ito. No, baka may pumunta kang outdoor situation. Kaya maraming tao kung nakikita sa'yo. And then, meron ka na daw actionan at paninindigan. This time, yun ang nakikita ko sa'yo. Also, may may pag-iisipan ka related to a negosyo, business, finances, o saka yung how to gain your wealth and abundance. Yan, may mga ganong sitwasyon ako na nakikita sa'yo. Siguro pag-iisipan mo siya or sa iba sa inyo may parating na ganong bagay. Yan ang nakikita ko sa'yo. Pwede rin magkakaroon ng pagtatalo when it comes to money. Ganyan. Sa nakita ko dito, may mga stressful when it comes to money kasi nandito rin si money, negosyo, finances. Yan ang nakita ko dito. Tingnan natin. Energy ni Aquarius. This week. Sa iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng
limitation into your life. Yan, nagkakaroon ng limitation, nagkakaroon ng boundaries or need boundaries. Sinasabi rin dito. May mga bagay na you want to structure pero nahihirapan ka ata. Nakita ko sa iba sa inyo. May mga pinagtatalunan. Energy ni Aquarius. Ako. Ba't kanire? Ay, baluga. Kinat-kat pala to na. Ingat-ngat pala ng anak ko tong card na to. Okay, energy mo. Energy mo, disappointment. Pain. Depression. Maybe there's a separation o pag-aaway, ganyan. You feeling hopeless. Kuhanin mo lang yung sa'yo dun, energy mo, you feeling lost or there's a loss situation, you feeling emotion, emotional pain. Pwedeng disappointment sa iba, pwedeng may mga intense situation or may mga bagay na hindi mo ma-actionan, may mga bagay na out of control, energy mo, loneliness iba, loneliness, sorrow, deep hurt, may mga unexpected blow of emotions by this week ang nakikita ko dito. Feeling stuck, feeling mo parang naboboard ka, ganyan. Merong mga bagay na energy mo maraming tatakbo na question when it comes sa isipan mo. Self-questioning, mga ganyan. May rejection also, no, sa iba sa inyo. Games. Take a rest lang mag-rest ka lang muna. Siguro this time, baka kailangan mo ng recharge, kailangan mo muna magbigay ng time sa sarili mo, kailangan mo muna magpahinga. Mag-focus ka muna sa sarili mo. Yun na nakikita ko to. May mga bagay na parang maghahanap ka ng tamang directions into your life. Hindi ba sumasakit yung likod mo? May sakit ka ba sa bandang likod? Or someone into your life? Also, may nakikita akong nawala. Maaaring may mga namatay in the past or kaya naman someone's abandoned. Maaaring may mga inabandonahan ka na or someone abandoning you. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang nakikita kong energy mo dito. Kuhanin mo lang yun sa'yo dun Baka naman pakyawin mo yun. Sabay pakyawin Tingnan natin anong parating kay Aquarius. May mga may mga bad timing situation dito. May mga bad timing, may mga paghihigpit o kailangan maghigpit o may naghihigpit. Merong stagnant yung energy mo sa iba sa inyo stagnant to. Nai-stagnant ata kayo. May mga bagay na nagiging mabagal. Ang action, ang desisyon, mga ganyan. Meron din mga sitwasyon na hindi mo masasabi, hindi mo ma-actionan. Or may tao na ayaw kang kausapin, ayaw makapagkasundo, o ikaw ito may mga ganang sitwasyon. May mga bagay na nagsisikreto, may pagsisikreto Parating kay Aquarius. May backstabbing pala, no? May pinagsisisihan ka na rin. May mga deep wound. Siguro this sa past, may mga deep wound situation ako nakikita sa iba. May mga pagtataksil, pagsisinungaling. Parating, ano ito? Okay, parating sa'yo, andito ka sa situation mo, meron kang beginning. May bigla ang mangyayari pala. May mga tension na hindi pa natatapos, May taong kukonek sa'yo from the past. Pwedeng anak mo or pwedeng karelasyon mo. Or vice versa, ikaw ang kukonek. May hihilingin siya sa'yo May pagtulong din ako nakikita, Siguro may hihingi ng tulong or may tutulungan ka.
Ang nakikita ko sa'yo dito, parating sa'yo, meron ka daw mga bagay o sitwasyon na, kasi andito ka rin, oh. Ay, dalawa yung the full mo. Ang parating, meron ka mga bagay na i-evaluate mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Also, may union, no? Siguro may mga magkikita-kita, family, relationship, o ano man yan. May union, there's a harmony, yung mga bagay na i-evaluate mo, i-analyze mo, meron kang ipa-progress, or may mga bagay na iisipin mo ano yung mga bagay na kailangan mo umpisahan, ano yung paano mag-umpisa, paano magsimula, paano gawin, may mga ganong sitwasyon. Ako nakita, may mga iisipin ka raw. Sa iba sa inyo, maaaring nagkakaroon kayo ng migraine, pagising-gising kayo sa gabi, hindi kayo gano'ng makatulog, konti lang ang tulog nyo, may mga insomnia, iba, stress, depression, anxiety, sa iba, may ganun kayo, or a part of the family. And then, may mga bagay ka daw na ipa-priorities, or may mga multiple tasking ka daw na gagawin. Yun ang mga parating sa iyo. Parang may nahatak ka ng nakaraan. Parang nag-focus ka in a past situation. Yun ang nakikita ko sa'yo. Tingnan ko nga. May mga deep unhappiness eh. May hinihintay ka? Para may hinihintay ka dito. May sitwasyon ka na bibigyan mo ng hard work. Parating sa inyo. May lalaking naghihintay. A part of the family. May hinihintay siya. Money? Yan ang nakikita ko. O maybe ikaw ito. Maring may mga hinihintay ka na related to a money. Yun. May tao na need niya ng help mo o need ka niya related to a money. Yun ang nakikita ko. Or vice versa. Anong dapat iwasan? Ni Aquarius. May mga kasiyahan din na magaganap sa iyo Yan ang parating. May mga kasiyahan, may mga satisfaction, isa rin yun. In English ko lang. Yan, may mga peace, may mga sitwasyon daw na gagawin mo ang lahat, or maybe there's an ending of difficult time ng buhay mo. Sa nakikita ko ito, kasi nandito na rin si Ten of Cups, sa nakikita ko dito. Iba sa inyo, siguro meron na kayong kinahihiligan na pagkain, siguro nag-change na kayo ng mga pagkain na mas marami na kayong kinakain na vegetable, ganyan. So, iba sa inyo, you're thinking about investing something. Yan, may mga investment situation ako na nakita. Kasi nandito na rin kasi si 34. Baka may mga iniisip ka na you want to invest, ganyan. Yan ang nakikita ko. Maaaring magbi-business yung iba, o may mga thinking of a business partner, maaaring ganun. Dapat iwasan. Okay. Ay, ang dami. Ang dami naman to. Ang tamad ko, diba? O, diba? Kasi ang dami niyang gustong sabihin sa'yo. Ay, Diyos mayo. Okay, ang iwasan mo daw yung mag-alangan sa mga bagay na pwede namang umpisahan na. No? Iwasan mo rin yung hindi mo kalimutan ng nakaraan. Iwasan mo na magkaroon ka ng self-doubt. Or iwasan mo yung magkaroon ka ng blockage sa mga gusto mong umpisahan into your life, gawin. Iwasan yung ma-hold ka ng nakaraan.
iwasan mo na malak o plano ka, mapanghinaan ka ng loob, ang hindi ka maghigpit, iwasan mo rin, frustration, iwasan mo rin, syempre, iwasan mo yung hindi ka mag-explore ng mga iba't ibang bagay, yung mag-explore ka, meaning, no? Iwasan mo yung hindi ka makapag-explore, meaning mag-explore ka to growth, no? Iwasan mo yung ma-pressure ka, yung magkaroon ka ng limitation sa buhay mo, bigyan mo ng limitation yung sarili mo, iwasan mo not to value yung mga bagay-bagay, or yung hindi ka, hindi ka magtiwala sa intuition mo. Yan. And then, iwasan mo na maniwala sa mga tao na hindi naman totoo. Siyempre, at the end, ikaw pa rin magde-decide eh. You need to trust your intuition. No? Ano man ang sabihin ng nasa paligid mo, ikaw at ikaw pa rin ang makapag-decision at the end. Pero, you need to trust your intuition dito. Iwasan mo na hindi ka makapag-think advantage. Halimbawa, may gusto kang umpisahan. Isipin mo, ano ba yung advantage nun and disadvantage? Yun ang isipin mo palagi. Palaging always think advantage. Sa salita, sa layunin mo, sa mga plano mo. No? Kailangan ganun. Kamusta ang love? Kamusta po ang love ni Aquarius? Love sa lahat. Iwasan mo yung malak of progress ka ha, yung tamare, malak of common sense, ganyan. Iwasan mo yung maging irresponsible, iwasan mo malak of goal, mag-iwasan mo yung magkaroon ka ng pagpapaliban. Kung pwede naman gawin ngayon, ba't mo pa ipagpapabukas, di ba? Iwasan mo yung magkaroon ka ng unhealthy lifestyle. Follow mo yung isipan mo. Ano yun? Love. Kamusta ang love ni Aquarius? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kapamilya, kaibigan. Hello? Ano ba yun? Okay, when it comes sa love. When it comes sa love, wala, iba sa inyo, nagkaroon na siguro na, may separation na. Okay, sa mga nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay, anak, wag ka dyan sa ulo. Sa mga nagkahiwalay, nagkaroon na pagbabago eh. Sa relationship, maaari isa sa inyo is tumahak na ibang landas. Yung nakikita ko dito. Maaring ikinat mo na siya, ikinat ka na niya, vice versa. No, naging matagal kayo kung tutuusin. Nandun yung long relationship sa iba. Siguro sa iba sa inyo, 3 months, 3 weeks, 3 years, or more than pa, as in years talaga siya. 1 year sa iba, ganyan. 1 month. Pero, hindi yung situation na yun. And then, sa mga nagkahiwalay, pero magkakaroon kayo ng pag-uusap eh. Kumbaga, itong relationship na to, hindi talaga siya worth it. Kumbaga, magkakahiwalay kayo. Kasi nagkaroon na naman ng changes eh. Maaaring may manalaman kang katotohanan sa kanya dito sa relasyon na to. Or vice versa. Yan. Sobrang may mga away, hindi pagkakasundo, unhappiness, sobrang separation and depressed, heartache also, no? Ate, magkakabalikan ba kami? May pag-iwan sa ere, no? Kung magkakabalikan, hindi nag-move on yung isa eh. Maaaring may iba na rin siya. Kung magkakabalikan, hindi, matigas yung isa eh. Isa sa inyo matigas. Maninindigan siya. Depende na lang yun kung ikaw ang pupunta sa kanya. Kasi medyo cold na rin yung isang tao dito. No, ikaw or siya to. Kung kayo naman, single, hindi ko nakikita na may darating. Siguro, is time muna na mag-focus ka muna sa sarili mo. Yan na nakita ko dito. Patient lang daw. Yan ang sinasabi dito. And then, nashing ako. Teka lang.
Ay, nawala. Ay, yukata. Okay, sa mga magkakarelasyon, sana, sana maging okay kayo. No, kung hindi na rin naman kayo nagkakaintindihan, bakit makakapit ang isa? Magkakaroon ng development, oo. May mga malalaman ka na rin naman sa kanya. Siguro, maybe you deciding na rin naman. Pero anytime pwede kayo maghiwalay. Sa mga magkakarelasyon kumapit na lang yung isa sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Sorry ito lang yung nakikita ko dito. Binabasa ko lang kung ano yung nasa card. Maaring hindi mo to energy, it's good. Kung hindi mo siya energy, better. Better yun, di ba? Yung nakikita ko dito. Tama pareho pa rin siya magkakahiwalay kayo. As in, sa mga magkakarelasyon. Darating yung time. May ending. Hope. Kung gusto mo kumapit ka. O siya, vice versa. Nasa sayo naman yan eh. Kayo naman ang mag-handle ng relationship mo. Aquarius. Kung kaya mo pa, di kapit lang. Show me. May dalawang tao dito. Nakapasok ka ba sa third party or you have a third party relationship? Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon ng pag-uusap when it comes to family, bahay. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Or may mga situation na maaari magkakaroon ng celebration. Having fun, happiness, enjoy, getting together sa iba sa inyo. May mga siguro close relationship. Yan. Family unity, reunion, may coming home. Hindi ko alam kung may uuwi bang galing probinsya, ibang bansa, o ikaw ito, ganyan. May magkikita-kita. May surprise parties, events, o may mga pupuntahan ka. Baka may pupuntahan ka na na parties, na wedding. Ay anak, pinupo mo si mami Yung nakikita ko sa iba sa inyo. May dalawang lalaki na kakausapin mo or kakausapin ka. Yun ang nakikita ko. Maybe a part of the family, kasamahan sa trabaho, kung sino man siya. May ganun ako nakikita sa iyo. May pag-uusap. May pag-uusap sa lalaki. May biglang mangyayari Magkakaroon na pagbabago sa'yo. Meron ka daw mga imumove or meron ka mga bagong paplanuhin sa buhay mo this time. Yan, may mga new planning. Merong outgoing, siguro may mga lakad yung iba or you have a travel sa iba sa inyo or wish for a travel. No, or handin yung wishful thinking na gusto mo nang magkaroon ng pagbabago into your life. Ganyan. Pero ang sinasabi dito, if ever na may ganoon kailangan mo mag-action. Siyempre, put some effort to take it action, to move forward. Sinasabi dito, kailangan sa'yo is encouragement or tibayan mo yung loob mo to move forward, to make a plan, jump to your fashion, and then change, baguhin mo daw i-renew mo daw yung paniniwala mo sa taas. Sinasabi dito, it's time to change, and kailangan na rin magpasya at lakasan mo yung loob mo, Yun ang nakikita ko dito.
Sa iba naman sa'yo, siguro may mga aayusin kayo, vehicles, maaring ganun. O kaya naman magkakaroon ka ng interesting when it comes to vehicles. Maaring gusto mo bumili, gusto mo magpagawa, anytime, any vehicles, basta may gulong, pwedeng motor, pwedeng bisikleta, may gulong din yun, di ba? Vehicles ba yung ano? Hindi pala vehicles yung bisikleta. Basta may gulong. Kasi di ba yung vehicles parang yung may mga motor, di ba? Yun nakikita ko, someone, may mga excitement, opportunity na darating sa iyo. O sa may excitement ka daw na mararamdaman this week. Congratulations kung saan man yan. Siguro kung may mga lakad ka, diba? Yun, may mga exciting situation. Dito, sandali someone need to heal, ano? Dito sa nakikita ko dito. Maaaring ikaw or someone. Or maaaring mas bata sa'yo. Ikaw or mas bata sa'yo. Someone need to heal something. Oh, mag-trust ka sa intuition mo. You need to be aware. Kasi, why? Maging aware ka rin sa pera mo, ha? May mga frustration pala, no? Pag-uusapan talaga kayo when it comes to travel, vehicles, planning. Okay. Sa nakikita ko sa you need to be aware kasi may taong nag-i-spy. Maybe you spying or someone spying. Maari may mga pagtatanong o maari pinagtatanong kanya sa mga kakilala mo, naghahanap siya ng information o maybe this is you, vice versa. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May mga, hindi ko lang alam kung may nag-aaral. Nag-aaral ka ba? O may pinag-aaralan ka? Yun ang nakikita ko dito May pag-aaral, ako nakikita sa inyo, or someone's is na inaaral. And then, yung iba sa inyo, you need to be aware to yourself kasi medyo sensitive, may pagka-sensitive situation. Ako nakikita, yun, siguro sa health issue mo or any situation, may sensitivity. Ako nakikita sa iyo. You need to take care yourself. Dito ha, focus ka lang. Alagaan mo yung sarili mo. Mag-focus ka sa sarili mo dito. Isa nakikita ko dito. Mag-trust ka daw sa intuition mo. May batang mas bata. Maybe makaka-receive ka ng information, communication, or communication by the internet, or mas bata. Yan, mayroong kakausap sa iyo. Or ikaw ang kakausap. Mas bata sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is you are more on focusing to yourself. Nagkakaroon ka na ng, hindi na yung confidence mo para magkaroon o mag-umpisa ng bagong simula sa sarili mo. May mga ilelet ko ka na daw. You're awakening in a situation. Magkakaroon ka daw ng self-evaluation or may mga bagay na there's a transformation coming din sa iba sa inyo. Magkakaroon ng new beginning in life, siguro may ilelet ko ka na nga talaga, or you need to let go because it's done. May mga bagay na maaaring i-change mo yung mga decisions making mo, ganyan. Mas more ka magiging aware this time. Andito na rin yung situation na mas more ka magiging matalino this time. You use your talino, your wisdom, karunungan, and you will learn from the past. Or you need to learn from the past situation, sa sinasabi dito. And then, siyempre, need mo rin kasi i-embodies yung mga the lesson you learn, no? Kailangan mo i-embodies yun. May mga new idea na papasok sa'yo, new direction, may mga new perspective situation, may mga new inspirations in life sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito, new beginning, yun ang nakikita ko sa iba. Siguro iba sa inyo, mas more kayo magiging being, more on truthful, magiging totoo ka lang ngayon sa sarili mo. Yun. Saka meron ka ng new way of pakikipag-communicate sa isang tao. Siguro babaguhin mo yung sarili mo o kinakailangan. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, new inspirations in life.
Pag kulang kayo ng tulog, magtulog kayo. May mga iniisip daw kayo, may mga dreams, ini-illusion yung iba sa inyo. Someone want to collaborate. Someone want to collaborate. May makikipag-deal ata sa'yo related to a money. Or there's a dealing situation, may partnership, collaboration. Ang nakikita ko dito, sana mag-trust ka sa intuition mo, no? Pwedeng may tao magsisinungaling sa'yo related to a money. There's a sneaky person. May tao na maaring iba sa inyo, when it comes sa love, siguro may third party ako nakikita. May babaero, lalakero, may pagnanakaw ha. Tulad ng sabi ko kanina, di ba, dito pa lang, meron. May pagnanakaw, may pagmamanipulate in a situation, merong bakit kaya ganito? Titingnan ko, kuhanin ko to. May pagtatak sila. Universe, explain mo sa akin to. Hala, talaga po. Siguro pas na to. Dumadaan ba kayo sa law? May mga bagay na gusto mong itama or gusto mong i-correct. May nakikita rin akong travel dito. Siguro may travel soon ng iba sa inyo. Ang nakikita ko dito. May mga bagay na naghahanap pa ng clarity na dito. Yes, in the past, maybe this is the past, nagkaroon ng separation, may mga promises na hindi natupad, nagkaroon ng paghihigpit sa pera, nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa loob ng tahanan o sa trabaho man yan, o in a relationship, pwede rin. Nagkaroon ng mga conflict, unexpected change happen, nangyari, no? So, nakita ko dito. Nagkaroon ng burden situation. Maybe this is the past also. May mga pag-uusapan kayo related to a money. Ganun ang nakikita ko. Money, travel, planning. There's a deep want and there's a battle situation. Basta, tandaan mo, Aquarius, you are a survivor. Malakas ka. No, malakas ka than you think. Tama ba yung ko? Kala mo mahina ka, hindi, malakas ka. You need to keep fighting. You are the survivor person. Sabi dito, laban lang. Kung ano may mga pagdadaanan mo o pinagdadaanan mo. And always use your head and you need to see the fact, no? Yung katotohanan o yung the fact situation bago ka magdesisyon sa buhay mo. Huwag ka agad basta-basta magtitiwala, huwag ka agad basta-basta magdedesisyon. Pag-isipan mong maigi. Planuhin mo, magkaroon ka ng strategy. No, finished unfinished situation, sinasabi dito. No, yun, kasi may nakikita naman na, kailangan mo kasi mag-action din dito, no. If you want a positive motion, positive outcome happen into your life, this is the time, it's up to you to make it happen. This is the time to take it action. It's time to innovate or i-ranking mo yung sarili mo. Mag-trust ka sa intuition mo, fresh start to change, start a beginning in your life. And be adventurous. Yun ang nakikita ko dito. Basta mag-continue ka lang to find your goal, ha? Kailangan mo rin kasi dito manindigan no? May mga galit sa'yo pala. May taong galit. O baka naman ikaw ito. Tandaan mo, kapag nasa tama ka, panindigan mo at protektahan at ipensahan mo yung sarili mo, ha? Arigato namaste, God bless.